Na-realize niyo ba yan mga kapatid? May problema ka, may kabigatan ka, lahat tayo may problema. Pero pag nandun tayo sa langit balang araw, all erase. Burado na yan lahat. Amen? So I hope, mga kapatid, sapat na yan para ihanda ang ating mga puso. Tumayo po tayo lahat. And as we stand, open your Bibles with me in the book of 1 Kings, chapters number 17. 1 Kings, chapter 17, please. Nais ko pong hilingin sa inyo na wala pong nag-uusap-usap. Ano po? Amen? No talking, please. No talking. Alam nyo, maganda po itong dadalihin ko sa inyo na mensahe ngayong umaga. Nais kong magdala sa inyo ng mensahe about God, Elijah, and the widow woman. God, Elijah, and the widow woman. Alright? So, huwag kayong mag-uusap-usap. Hayaan natin ang Diyos ang kakausap sa atin. Amen? Alright. Sige po. Ako na lang po magbabasa para sundan nyo lamang po. Verse number 1. 1 Kings chapter number 17. Verse number 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful, kapiranggot na lang, of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I am going in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain unto the earth. And she, tingnan yung miracle ng Diyos, last meal na po nilang natitira. Tagtuyot po ito, may famine po. Pero anong nangyari? And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail,
according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Wow. Sumunod lang yung balong babae, last meal na nila natitira, taghirap, tagtuyot, famine, walang ulan, 3 years mga kapatid, walang ulan. Imagine yon. Last meal na nila natitira. Sangarakum lang nun. Isang dakot na lang. Pero sabi ni Elijah, sundin mo yung sinasabi ko, gumawa ka muna ng cake, bigay mo sa akin, para sa anak mo, para sa iyo, para sa anak mo, hindi kayo mauubusan. Sinunod po ng balong babae at hindi po sila naubusan. Mga kapatid, pag susundin mo lang talaga ang Diyos, hindi ka mauubusan. Amen? Now let's talk about number 1, God, Elijah, and the widow woman. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang nabasa namin. I-bless niyo po ito, Panginoon. Give us your words. Save the unsaved and baptize the converts, O God. Nawa, Panginoon, maibigay ko po ang dapat pong ibigay sa inyo pong mga minamahal na anak. Thank you for their presence, O God, as well as our loving first-time visitors, and please save them, and they will be obedient in water baptism. Give us a revival, O God. In Jesus' name, amen. Okay, pwede na kayo mo po. Alright, so makinig po sapagkat meron akong ipapaliwanag sa inyo ng mga words na nabasa po natin na dapat po na ninyong maunawaan. Alright, everybody listen up. Dito po lahat ang facing, dito po lahat ang tingin, at tuloy-tuloy na po tayo. Huwag po kayong magalala. Hindi ko po tatapusin kasi medyo mahaba ito, hindi ko tatapusin. Alright? Amen. Okay, una, ang sabi ng Bible dito, and Elijah. Ano po ang ibig sabihin ng Elijah? Makinig na maigay. Amen? Amen. The word, yung pangalan po ni Elijah, ang ibig sabihin po is God of Jehovah. God of Jehovah. Ang ibig sabihin po yan, or ang ibig sabihin po ay, my God is the Lord. My God is the Lord. Amen? At tinawag po siya na the Tishbite. Elijah, the Tishbite. Ano pong ibig sabihin ng Tishbite? Tishbite, it means a turning to someone or something for help or protection, or a source of help or strength. Tandaan nyo yan. Amen? Anong ibig sabihin ng Tishbite? Source ito ng tulong at kalakasan. So, isipin nyo kapatid, na itong si Elijah ay tinawag siyang pinanggagalingan ng tulong at lakas. And who is Elijah? Elijah is the prophet of God. Elijah is the prophet of God. Nakikinig tayo? Sa Tagalog, mga kapatid, ang ibig sabihin ng itong pangalan ni Elijah ay dulugan, takbuhan, hingi, hinihingan ng tulong. So ito po ang titulo, yung title mismo ni Elijah. Tishbite used as a title of Elijah. Nakikinig tayo? Anong ibig sabihin niyan? Si Elijah po ay dulugan ng tulong. Takbuhan ng tulong. It's a source of help or strength, mga kapatid. Nakikinig tayo? Na sa totoo lang naman, alam nyo ba na napakasarap na merong nagpapastor sa buhay natin? Alam nyo mga kapatid, kung nauunawaan nyo lang kung ano ang tungkulin ko para sa inyo, I am God called to pastor your life. If you would only allowing me to pastor you, kapatid, kung iaalaw nyo lamang na pagpapastoran ko, ibig sabihin, aalagaan ko kayo sa Panginoon. Napakaganda yung meron tayong kinikilalang pastor. Nakikinig tayo? Even during the time of Elijah, akalain mo, tinawag to si Elijah, tinawag po siya na the Tishbite. Anong ibig sabihin ng Tishbite? Dulugan, takbuhan, pag may problema sila. Kaya mamaya makikita natin dito kung paano mga kapatid nakakatulong si Elijah sa mga tao. Amen?
Paano nakakatulong? So, yan pong ibig sabihin niyan. So, during this time, Ahab was the king. Ahab was the king. Ahab is the king of northern kingdom. And do you know who is Ahab? Ahab is a wicked king. Siya po ay napaka-wicked na hari. At nakakalungkot mga kapatid, he was married to a wicked Queen Jezebel. Amen? Jezebel. Kung gaano ka-wicked mga kapatid, si King Ahab, mas wicked itong si Jezebel. In fact, si Jezebel po ang nag-impluensya ng wickedness kay King Ahab. Yung asawa niya. Alain mo yan, nakikinig ba kayo mga kapatid? Nakakalungkot naman kung kayong mga asawang babae ang nag-i-impluensya ng wickedness sa inyong mga asawa. Pakiano nyo nga, Brad, para may tao doon eh. Dito na po lahat. Pakisabi, dito na lahat. Alright, I hope nakikinig tayo. Amen? Sana mga kapatid, makinig ka na maigi. Sana kayo mga wives, hindi po kayo ang nag-i-impluensya ng wickedness sa inyong mga husbands. Parang walang mga wives dito ha. Meron bang mga wives dito? Oh, parang wala kayo, di ba? Ulitin ko yung sinasabi ko. Sana o nawa mga kapatid, hindi kayo ang nagsisimula ng wickedness at magturo ng wickedness sa inyong mga husbands. In fact, mga kapatid, itong si Jezebel, siya talaga ang nag-impluensya. Ito pong si Jezebel, mga kapatid. Sino yung pinatay niya na nakalimutan ko yun eh. Sino yung pinapatay niya dito? Na gusto niyong ariin yung Sino yun? Naboth. Ayan. Alam mo, nung gusto niyang bilhin yung lupain ni Naboth, ano sabi ni Naboth? Mahal na hari, hindi ko po binibenta. Alam mo ang ginawa niya? Nagturo kung paano niya makuha. Jezebel. Yan ang ginawa niya. Pinapatay niya si Naboth, kinamkam yung kanyang ari-arian. That's how Jezebel wicked. Ganong katindi yung kanyang wickedness. Amen? Hey, amen. Nakikinig tayo? Kaya matindi ito mga kapatid, pangyayaring ito. In fact, nung nagalit nga si Jezebel, tumakbo ito si Elijah. Tumakbo siya. Bakit? Kasi sabi nga ni Pastor Hill, ayaw niyang mapatay ng isang babae. Sapagkat nakakaya naman pagka lalaki ka, pinatay ka ng babae. Parang walang lalaki dito. Wala yatang lalaki sa auditorium na ito. Ulitin ko, hindi po ba nakakahiya mga kalalakihan? Pagka lalaki ka, pinatay ka ng isang babae lamang. Palagay nyo, mga buddy. Lalaki ba talaga kayo? Kayo mga lalaki na nandito? Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, pangit sa lalaki na pumapatol sa babae. Ulitin natin. Pambira, parang walang mga tunay na lalaki dito. Napakasagwa, napakapangit ang isang tunay na lalaki na pumapatol sa babae. Ibig sabihin, pangit na kikipag-away. Nakuha niyo mga kapatid. So, sabi ng Panginoon sa kanya kay Ahab, Elijah, sabi niya, pumunta ka doon sa lugar na yon. Pumunta ka doon sa lugar na yon. At doon sa lugar na yon, doon sa Brook Cherith, doon ka muna mag-stay. Doon ka muna. At doon sa lugar na yon, sapagkat itong si Elijah, itong si Ahab, galit ito kay Elijah. Sapagkat pinagbibintangan ni Ahab na itong si Elijah, siya yung punot ugat ng taghirap o kahirapan, tagtuyot sa panahong ito. Pinagbibintangan niya. Sabi naman ni Elijah, hindi ako mahal na hari, ikaw. Alam niyo yan ang kailangan natin ng mga preachers sa panahon natin. Hindi duwag
na magsabi ng totoo kahit sino. Amen? Sabi nga ng Bible dito, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years. But according to my word and the word of the Lord, this is the problem, came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward and hide. Doon ka muna mag-stay, doon ka muna magtago, thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Doon ka muna. And it shall be that thou shalt drink of the brook. Matindi ano, papupuntahin ka ng Diyos sa isang lugar, doon ka muna magtago, sa isang lugar na wala namang Jollibee doon, wala namang Mang Inasal doon, wala namang McDonald doon, walang SM doon, wala. As in wala. Sabi ng Panginoon, walang establishment doon sa lugar na yon. Kundi anong meron doon? Isang ilog lamang. Okay? Isang brook Cherith. Doon ka lang. Sabi ng Panginoon, doon ka lang, mag-stay ka lang doon, at hintayin mo kung kailan kita aalisin doon. Alright? So doon pumunta sa Elijah. And it shall be, hindi nagsabi si Elijah, mga kapatid, hindi nagsabi si Elijah na, Panginoon, anong kakainin ko doon? Saan ako mag-i-stay doon? Anong kakainin ko doon? Pero ang alam lamang ni Elijah, basta sinabi ng Diyos, susundin niya. Yan ang magandang, mahalagang matutunan natin mga anak ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos, let's learn to obey God. Amen? Let's learn to obey God. So here comes verse number 4. Sabi niya, and it shall be that thou shalt drink. Kung kakain ka, sabi niya, iinom ka, doon ka sa ilog, doon ka sa sapa, uminom. Drink of the brook. And I have commanded the ravens to feed thee there. Wow. Amen? Wow. Alam niyo ba kung ano magluluto? Magdadala ng pagkain kay Elijah. Hindi tao yung magdadala ng pagkain kay Elijah, but the ravens. Yung uwak. Wow. Amen. Unang-una mga kapatid, ang gusto kong makita natin dito ay yung God's omniscience ng Diyos. Okay, nakikinig tayo? Anong ibig sabihin ng omniscient or omniscience? Ibig sabihin mga kapatid ay karunungan sa lahat ng bagay. Nakikinig tayo mga kapatid? Yan po ang ibig sabihin ng omniscient or omniscience. Naniniwala ba kayo ngayong umaga mga kapatid na ang Diyos marunong sa lahat ng bagay? Yun yung Diyos natin. Amen? Wow, amen. O tinan nyo ito Sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, pumunta ka roon. Doon sa brook Cherith. Doon ka magtago. Kasi hinahanap siya ni King Ahab. Sabi ng Panginoon, sige, doon ka magtago. Doon ka muna mag-stay. Hindi mo kinakailangan magluto ng pagkain. Wow. Amen. Hindi mo kinakailangan pumunta sa Jollibee. Hindi mo kinakailangan pumunta sa McDonald. Hindi mo kinakailangan pumunta sa Mang Inasal. Just stay there. At kung nauuhaw ka, iinom ka doon sa ilog ng brook Cherith. Amen? Doon ka. At ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo kung gaano karunong ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, kakausapin ko yung mga ravens, sila ang magdadala ng pagkain mo. Whoa, amen. This is God omniscience. Amen. God is omniscient. Naniniwala ba kayo na ang Diyos, mga kapatid, marunong sa lahat? Alam ng Diyos kung anong gagawin niya para sa kanyang mga anak. Mga kapatid, kung ang Diyos alam niya kung paano niya pinakain si Elijah sa kalagitnaan, kapatid, ng tagtuyot, taghirap, ikaw pa kaya na anak din ng Diyos na hindi pa kakainin ng Diyos?
Amen! Kaya ang pinakamagandang matutunan natin una sa lahat, let us learn to obey God first. Seek ye first the kingdom of God. Amen? Ito na ngayon. Kaya makita nyo, hindi po nag-aalala si Elijah, kundi ang ginawa lamang ni Elijah ay sumunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam ni Elijah na yung nag-uutos sa kanya is an omniscient God. Amen. The God of Elijah, as far as I believe is concerned, mga kapatid, biblical is concerned, yung Diyos ni Elijah, yun din yung Diyos ng simbahang ito. Yung Diyos ni Elijah, yun yung Diyos na ipinapangaral ko sa inyo, mga kapatid. Kaya walang kakaiba. Yung Diyos ni Elijah, yun din yung Diyos ng simbahang ito. Yung sinabi ng Diyos kay Elijah, kapatid, nung panahong yun, yun din ang pinag-uusapan natin ngayong umaga. Amen. Ito na ngayon. Tingnan nyo kung gaano katindi to. Matindi to. Ano sabi ng Biblia? And thou shalt drink of the brook and have commanded, and I, God. Sino yung I? Not Elijah, but God. Ano sabi niya? I have commanded the ravens to feed thee there. Uutusan ko na lamang ang mga uwak para pakainin ka dun. Let's go to verse number 5. So he went and did according unto the word of the Lord. Ganyan dapat matutunan natin. Pag sinabi ng Diyos na huwag ipagpapaliban ng araw ng pagtitipon, magpagtitipon tayo sa umaga, hapon, Miyerkules, then let's obey God. Amen. Then let us learn to obey God. Hebrews 10:25. Anong sabi ng Diyos? Huwag ipagpapaliban ng araw ng pagtitipon. Sino may sabi niyan? Not me, not Paul, but God said. Alam yung kailangan lang natin, sumunod. Ang tanong, kumain nga ba si Elijah? Go, amen? Kumain ba? Ha? Pumayat kaya si Elijah? Nagutom kaya si Elijah? Hindi po. Amen? Let's go to verse number 6. Basahin natin lahat. And the ravens. Ano napansin nyo? Raven or ravens? Plural na naman. Tama? Ibig sabihin, hindi lang isang uwak ang kinausap ng Diyos. Siguro sabi ng Panginoon, "Oy, mga uwak! Nandun yung lingkod ko. Ha? Dalhan nyo." Alam nyo ba kung anong dinala? Tingnan natin. Anong dinala? Anong dinala? Bread. Tinapay. Ano pang dinala? Flesh. Ibig sabihin karne. Ang ibig sabihin nito ay hamburger. Wow. Amen? Wow. Amen. Alam nyo ba kung saan galing? Saan galing to? Ha? Palasyo. Kaninong palasyo? Ahab. Sino si King Ahab? Galit sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, "Oy, mga uwak, siguro mga 20 na uwak yun." Ha? Siguro mga 50 na uwak. Siguro mga 100 na uwak. Uwaks. Marami, di ba? Uwaks. With S. Sabi ng Panginoon, kunin nyo yung mga karne na niluluto doon sa palasyo ni King Ahab. 100 na uwak, pambira, nagsunod-sunuran sila. Pati mga tinapay, kunin nyo yun. Kapatid, makinig kayo. Palasyo ito, first class na karne. Amen? Pangalawa, palasyo ito, first class na tinapay. Makinig kayo.
kung susunod tayo sa Diyos, hindi tayo pakakainin ng Diyos ng tira-tira, kundi pakakainin tayo ng special ang Diyos. Kung susunod lamang tayo, kahit po sa kalagitnaan ng tagtuyot, mga kapatid, pakakainin pa rin tayo ng first class ang Diyos. First class na karne, first class na tinapay. Saan galing? Doon sa palasyo. Naranasan ni Elijah yan. Pero makita nyo, alam nyo, maganda tong diet ni Elijah. Napansin nyo ba na wala siyang, tingnan natin kung paano pinakain ng Diyos si Elijah. Tuloy. Verse number 6, basahin natin. And the ravens brought him bread and kailan? In the morning. Kailan? Bread, flesh in the morning. Tignan nyo ha, pansinin nyo, aralin natin. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the walang tanghalian. Amen. Ha? Eh tayo, morning, lunch, evening. Morning, lunch, tanghali, hapunan. Hindi pala biblical yung atin. Kaya makita nyo, mas tumataba tayo. Marami mga tumataba kasi mali pala yung pamamaraan natin. Si Elijah hindi. Kailan kumakain si Elijah? Morning, evening. Eh pastor, anong ginagawa ni Elijah pag tanghali? Iyon ang tanong. Alam niyo kung anong ginagawa? He prayed. Nananalangin. Anong ginagawa ni Elijah pag tanghali? Nakikipag-usap sa Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Kaya mamaya, wag na tayong mag-lunch. Nakikinig tayo mga kapatid. Morning, evening, morning pa lamang mga kapatid, pupunta yung mga uwak at mamaya-maya nandun si Elijah. Mainit-init pa yung karne. Bagong luto. Ha? Mainit-init pa yung tinapay. Bagong bake. Ha? Nagtataka sila dun sa palasyo. Bakit? Uy, nawala na yung mga karne. Nawala na yung mga tinapay. Yung pala, nandoon si Elijah. Oh, si Elijah nag-enjoy ng mga first class na karne. Woo! Amen! First class na tinapay. At mamaya-maya, kapatid, iinom doon sa sapa. Fresh. But here is now the problem. Ha? Ito problema. And it came to pass. Mga ilang araw nakalipas. Tama? After a while, that the brook dried up. Tagtuyo-tuyo, walang ulan. Sa makatuwid mga kapatid, natuyo na rin yung sapa. Ha? Natuyo na rin. At ang sabi ng Biblia, the brook dried up because there had been no rain in the land. Now, makinig kayo. Number 1, do not trust the brook, but trust the Lord. The brook dried up, but God never dried up. Amen! Kaya mga kapatid, kaya nga, tayong mga anak ng Diyos, may konting resources tayo. Huwag niyong ipagpalit ang Diyos sa hanap buhay ninyo. Isang araw mga kapatid, mas may tiwala ka na sa business mo kaysa Diyos.
Isang araw kapatid, isang iglap lang, gaano mang katindi, kalaki ang inyong business, pwedeng matuyo yan. Pero ipinapangako ko sa inyo mga kapatid, kailanman hindi matutuyo ang Diyos. The brook dried up, but God never dried up. Oh, amen. I hope Bible mga kapatid ang pinag-aaralan natin. Takinig tayo. Kapatid, gaano mang kalaki yung business mo, gaano mang kalaki yung resources mo, gaano mang kalaki ang sweldo mo, gaano ka mang ka-healthy ngayon, gaano ka mang kalakas ngayon, isang araw kapatid, magdadry ang ating physical. Isang araw magdadry yung lakas natin. Isang araw magdadry, magbabago yung takbo ng business natin. Pero makinig kayo sa akin mga kapatid, kailanman hindi po matutuyo ang Diyos. Matutuyo yung hanap buhay natin. Matutuyo yung kalakasan natin. Matutuyo anumang bagay sa mundong ito. But God, never na matuyo ang Diyos. Natuyo bang Diyos? Nagutom ba si Elijah? Kapatid, do not trust your brook, but trust the Lord. Sabi mo man, alam mo, ang laki na itong business ko. Magkano kinikita ko isang araw? Si Singson, magkano kinikita niya sa isang araw? Kung hindi ako nagkakamali, 3 million a day. Pero isang araw, mawawala pa rin. Mawawala din si Singson. Ulitin ko sa inyo, do not trust your brook. Your brook will dry someday. Matutuyo din yan. Yung brook mo, temporary. Do not trust your brook because your brook is temporary. But trust the Lord. Trust the word of the Lord because the word of the Lord is eternal. I hope nagkakaunawan tayo mga kapatid. Tignan mo, nung natuyo, simple lang. Makinig, sino yung mga nandoon, Brad? Nung natuyo, ano sabi ng Panginoon? Elijah, alis ka na dyan. Because the brook is temporary. But the Lord is eternal. The word of the Lord is eternal. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Diyan lang muna tayo. Tutuloy natin ito mamaya hapon. Nakikinig tayo mga kapatid. Kung gaano mang kalaki ang business mo ngayon, pwede pong matuyo. Nakikinig tayo? Pero ang Diyos hindi matutuyo. Tumayo po tayo lahat. Come to the altar. Dito po tayo sa altar. At tayo po ay makipag-usap sa Panginoon. At tayo po ay gumawa ng commitment sa Diyos. Come on. Huwag na kayong tatayo-tayo dyan. Dito tayo lahat. Get out from your chair right now. Saan kayo nakapwesto? Saan kayo nakaupo? Lumabas kayo po kayo dyan at let's step out into the altar, kneel down, and talk to God and make a commitment. Sige po, gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Panginoon, sabi natin, tunay nga po, that God is an omniscient God. God is an omniscient God. Ang Diyos marunong sa lahat. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Tayo hindi natin alam ahead of us. But God knows from eternity past, present, and even eternity future. He knows everything.
Kaya pinakamaganda, ipaubaya natin sa Diyos ang ating buong buhay. Because He is an omniscient God. Just like Elijah. Si Elijah, pag sinabi ng Diyos, diyan ka lang, pakakainin kita diyan. Nung natuyo yung brook, ano sabi niya? Umalis ka na diyan. So hindi siya nagtiwala doon sa brook, kundi sa Diyos siya na natiling nagtiwala. Yan ang magandang matutunan natin. Trust the Lord. Do not trust the brook, but trust the word of the Lord. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po. Ngayon pong umaga, tunay nga po, Panginoon, na minsan pag may mga pera na kami, may malaking salaping hawak namin, may malaking business na meron kami, at meron kaming business, meron kaming sweldo, at ano pa man, Panginoon, minsan, mas mahalaga na po yung brook namin kaysa kayo. Dapat, Panginoon, makita po namin kung ano ang nakita ni Elijah. Elijah did not trust the brook, but he did trust you. He trusts the Lord, not the brook. Because the brook is temporary, but the Lord is eternal. Kaya yan po ang dapat matutunan po, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan niyo po ang mga anak niyong ito, Panginoon, na buong buo na kami ay nagtitiwala sa inyo. Katulad ng sinabi niyo, trust in the Lord, and lean not unto thine own understanding. Salamat po na meron kaming mensaheng ganito naririnig mula po sa inyong banal na salita. I-bless niyo po ang mga anak ninyo, tiklop tuhod. At simula po ngayon, tulungan niyo po sila na kayo po lamang ang aming pagkakatiwalaan. Sapagat kailanman, hindi kayo matutuyo na Diyos. You have everything, O God. Salamat po. Pinupuri kayo ng pinapasalamatan. I-bless niyo po yung mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen.